confidential funds at sa impeachment, hindi naman sa hindi ko siya maipaliwanag. Ang ginagawa ko ay hindi talaga ako nagpapaliwanag. Aray ko. So hindi naman daw sa hindi niya kayang ipaliwanag, tama ba? Oh. Maipaliwanag. Ang ginagawa ko ay hindi talaga ako hindi daw talaga siya nagpapaliwanag. Lalong-lalo na sa mga members of the House of Representatives. Dahil, bigyan ko kayo ng example, no? Ang may-ari ng Tingog Party List ay si Martin Romualdez. Sinabi niya yan sa akin noon na siya ang may-ari ng Tingog Party List. At ano ang pwede natin? Nagulat naman ako sa iyo, Polly. Sabi ni Polly, ano daw? Yun din ang pinanood ko kanina to. Ha? Paano anong connection ng pagpapaliwanag niya ng, di ba? Ng CF. Tapos napunta roon sa Tingog. Tapos sa may-ari ng Tingog. Natin sabihin na mag-substantiate, no, na totoo siya ang may-ari ng Tingog Party List, ay yung first nominee nila ay asawa niya. So, ibig sabihin, yung second nominee nila na si Jude Asidre, na gusto niyang sumagot ako sa kanya patungkol sa confidential funds, ay pagmamay-ari ni Martin Romualdez. Kasi second seat siya ng Tingog Party List. So, ibig sabihin, pinapasagot nila ako. Hayop. Sobrang lala, grabe. Kay Martin Romualdez. So, bakit naman ako sasagot sa Tingog Party List? Paano yan? Si Beatrix Luistro, di ba? Tinatanong din siya, pinagpapaliwanag rin siya. Oh, ano yun? Ano naman sasabihin niya doon? Di ba? O yun, pinagpapaliwanag din ako ng congresswoman ng distrito ng Batangas. Baka sabihin niya, ba't naman ako magpapaliwanag sa so ibig sabihin pinapasagot nila ako sa mga taga Batangas, sa mga taga distrito. Ihalal ako ng buong bayan. 'Di ba? Dapat papasagutin ako sa nagtatanong. Ay nako, nakakasira ng ulo to, sabi ko sa inyo. Madami nagtatanong sa akin ngayon, ano bang magagawa namin? Ano bang matulong namin sa eleksyon? Unang-una, pwede nyo siguro matulong talaga, huwag nyo iboto yung Tingog Party List. Kasi ang boto para sa Tingog Party List ay boto para kay Martin Romualdez. Isipin nyo, 3 na yung seats niya sa House of Representatives. Pinag-uusapan natin confidential funds, ha. Putang inang buhay to. Para tayong nagkwentuhan pupunta tayo ng Quiapo. 'Di ba? Tapos kanya-kanya tayo ng sakay ng jeep. Tapos nagte-text tayo. Where na you? Can't see you. Kung saan nakarating ang usapan Yung distrito niya sa Tacloban, yung 2 upuan niya sa Tingog Party List. Yung upuan ng asawa niya, yung seat ng asawa niya, yung seat ni Asidre. So, I don't know kung tama pag-summarize ko. So sabi niya, pinapasagot nila ako sa confidential funds. So hindi naman sa hindi ko kayang ipaliwanag. Sabi niya. Ang ginagawa ko, I'm not explaining. Hindi talaga pinapaliwanag. Hindi talaga ako nagpapaliwanag. So eto na ngayon. Kasi yung tawag dito, yung mga tao rin sa sila Jude Asidre na taga Tingog Party List. At din si Tingog Party List naman, ang may-ari ay si Martin Romualdez. Sinabi daw sa kanya yun talaga na kami ang may-ari ng Tingog Party List. Ang aking wife ang first nominee. Okay. So, ewan ko, pang second yata si Jude Asidre. Tapos, sabi niya, gusto nilang mangyari, pinapasagot nila ako sa Tingog.
Eh, ba't naman ako magpapaliwanag kay Martin Romualdez? Di ba? Di ba? Ang gulo nga kausap. Tapos, tapos intention niya naman, siraan naman etong tingog party list. Ang matutulong nyo lang, may nagtatanong, ano ba itulong namin? Maitulong nyo lang, wag niyong iboto ang tingog party list. Kasi, kay Martin Romualdez, ay, tanginang buhay ito. Kaya po, mga kababayan, di ba? Yan po dapat ang ginamit ng alyansa team na pag sinabi nila na, bakit? Paano mo nasabing hindi pinapaliwanag ni Zara? Hindi siya nagpapaliwanag. O di panoorin nyo to. Ngayon, tatanungin ko kayo mga kapatids. Sa palagay nyo kaya, kung ang mga taga Mindanao napanood ito, halimbawa nag-explain yung mga taga-alyansa, no? Tapos si Manny pa ganun-ganun pa. 'Di ba? Ay paliwanag na. Oh. Tapos may nagsagot na may bumanat na, paano niyo naman nasabi na hindi niya talaga gustong mag-explain, ayaw niyang magpaliwanag? Di play natin to, panoorin niyo. Di syempre kapag syempre ano ba naman ang utak ng mga taga Mindanao at saka ng mga taga Visayas, 'di ba? Oh, papapanood nila. Syempre babalentong din yung utak nila. Na ayo nga puta. Ayaw niya pala talagang magpaliwanag. So paano pagpapaliwanagin ito? 'Di ba? Is there any other way? Yes, there is. Ano 'yun? Impeachment. Oh, 'di ba? Magandang pang justification 'to eh. So bakit dapat dapat i-impeach, magkaroon ng impeachment hearing? Dahil kita niyo naman yung reasoning ni Zara. 'Di ba? Intentionally ayaw niyang magpaliwanag because of a wrong channel, mali yung kanyang pagkakaintindi na pinagpapaliwanag siya kay Martin Romualdez via tingog party list. Ay, may gali. Nako, iwan na nga muna natin to.